Ako po si Bert. Nangyari itong kwento ko, matagal na pong panahon ng nakakaraan. 2 decades, 3 decades, hindi ko na matandaan. Basta binata pa po ako nito. Ipagpalagay na lang natin na mga dekada 90 yon. Ngayon kasi medyo maedad na po tayo. May apo na nga ako eh. Anyway, heto na nga po. Nangyari po ito sa lugar ng Cavite. Take note, hindi po kami taga Cavite noon. Taga Las Piñas po talaga kami. Pero napadpad po ko doon dahil sa isang kaarawan nang hindi ko naman po kakilala. By the way, yung katrabaho ko po pala na iyon ay si Jan. Matali ko rin itong kaibigan. Kababata rin na katrabaho ko nga rin po noon. Hindi ko nababanggitin pa kung saan kami nagtatrabaho noon. Basta, sa isang factory po dyan sa may Las Piñas. Bert, pre, tara. Birthday ng kakilala ko eh. Ini-invite niya ako sa Cavite raw. Ano, tara. Bukas wala tayong pasok. Hanggang sa Lunes. Sabado't Linggo tsaka holiday. Tara. Sino naman niyang kaibigan mo dyan? Sa totoo lang, hindi ko naman siya kakilala talaga ng lubos eh. In-invite lang din ako ng tropa ko. Kakilala lang kakilala ganon. Pero base doon sa nag-imbita daw na may kaarawan, talagang nagyayakag ito kasi kaarawan niya nga raw. Malaking handaan daw yun. Saan ba yan? Sa Cavite nga. Hindi, saan nga sa Cavite? Naik pre. Liblib na yun ah. Noong mga time kasi na yan, talagang liblib pa po ang Naik. Talahiban pa. Konti pa ang daan. Konti pa ang mga subdivision. Konti pa ang nakatira. Oo nga malayo. Pero ano magagawa ko? Doon nakatira may birthday. Sulit ba naman ang punta natin kung sakali? Malay ko. Pero malamang kainan yun eh. Tsaka inuman matik yan. Anong sasakyan natin? Yung kaibigan ko nga, may kotse yun. Doon tayo sasabay. Ano? Tara. Ewan ko. Akala mo naman may pamilya ka. Nakikitara ka pa rin naman sa nanay at tatay mo tsaka wala ka rin namang syota. Lalong wala kang asawa at anak. Kaya anong pinoproblema mo? Tsaka, ikaw ba ang Bert na kaibigan ko? Tumatanggi sa inuman? Hindi ko naman kasi kilala yung may birthday. Tsaka ikaw di mo rin naman kilala eh. Buti sana kung kaibigan mo rin yun. Baka mamaya pagdating natin dun mapahiya pa tayo. Ang layo kaya nun. Yung kaibigan ko ngayon may kakilala sa kanya. Sama ka na kasi. At dahil kaibigan ko ngayon, hindi ako nakatanggi sa kanya. Tsaka isa pa, may hina din talaga ako pag-alak at kainan. Totoo rin ang sinabi niya. Wala din naman nag-aantay sa akin. Nanay at tatay ko lang. Wala rin akong jowa o asawa at anak noon. Ang nangyari, pagka-uwian, nagsabi na lang ako sa katrabaho namin na kapitbahay ko rin. Sinabi kong bukas na ako makakauwi. May pupuntahan ka ako kung birthday yan. Alam na yun ng nanay at tatay ko. Hindi naman sila mahigpit sa akin. Dahil nagbibigay naman ako ng pera sa kanila. Isa pa, matanda na rin naman ako sa mga panahon na iyon. Wala rin naman pasok kinabukasan hanggang sa Lunes. Kaya wala talagang problema. Pagkahapon po, sinundo kami ng kaibigan ni Jan. Pinakilala niya ako, si Eric. Nagpakilala din ako sa kanya. Mukha namang mabait ito at sa sandaling panahon, nagkapalagayan na kami ng loob. Matapos nga po nun, gamit ang kotse ni Eric, nagpunta na po kami ng Cavite, papuntang Naik. Sa katunayan, sa mga oras na 7:00, nanginginig na kami sa gutom. Kapag ganong oras kasi kainan na, nakauwi na ako niyan sa Las Piñas. Pero dahil kailangan pa namin bumiyahe ng napakalayo, tiniis namin ang gutom. Gutom na kami. 8:00 po ng gabi, narating na rin po namin ang liblib na bahagi ng Naik, Cavite. Puro talahib at puro kapunuan na po ang nandoon. Pumasok kami sa isang maliit na komunidad. Normal naman po ang mga bahay doon. Gawa sa bato, yero, may kuryente at tubig. May mga magagandang bahay. Meron din pangit, pero talagang liblib po ang lugar. Pagdating namin sa lugar, mahahalata na kaagad kung sino ang may kaarawan.
Kasi may inuman sa labas, may sounds, may nagkakasiyahan. Pagbaba nga namin ng sasakyan, sinulubong kaagad kami ng may birthday. At sa mga sandaling yon, napalunok ako. Akala ko kasi, lalaki po ang may kaarawan. Pero babae pala. At hindi lang basta babae. Napakaganda, napaka-sexy, at napaka-wild na babae. Paano ba naman ang salubong niya sa amin? Akbay. Dinidikit niya pa nga sa amin yung dibdib niyang napakalaki. Tapos kahit walang kain, pinasyat kaagad kami ng inumin. Humapdi nga kaagad yung lalamunan at sikmura ko noon. Pero hindi kasi talaga kami nakatanggi doon sa babae. Siya may birthday. Siya yung may kaarawan. Pagkatapos nun, inaya niya na kami doon sa loob nila. Ang dami nakahain pagkain. Kain kaagad kami. Sa totoo lang, nasabi ko sa sarili ko noon na sulit ang punta namin. Kasi napakarami pong babae. Tapos, ang wawild pa po nila. Yung parang sabik na sabik sa mga lalaki. Take note, konti lang po ang mga kalalakihan doon. At karamihan pa, parang mga bakla. O halos lahat nga ata, mga bading. Tapos kami lang pong tatlo yung parang straight. Nagkakabulong-bulungan nga kami. Pre, buti na lang talaga inaya mo kami rito. Daming chicks. Oo nga pre, buti na lang talaga. Oy, huwag tayong mag-aagawan. Kanya-kanya tayong pili ng babae. Abay syempre, sa dami ng babae dyan, mag-aagawan pa ba tayo? Kung gusto nyo, sa inyo na lang yung mga bakla, sa akin yung mga babae. Tarantado. Nagbubulungan kaming tumatawa noon habang kumakain ng handa ng babae. Bali yung may birthday pala, si Mira. At sa totoo lang, sa dinami-dami ng mga babae doon, siya lang din yung pumukaw ng atensyon ko. Napakarami niya pong handa. Ulo ng lechon baboy, minudo, Shanghai, spaghetti, kare-kare, papaitan tapos napakaraming kanin. Pagkatapos nga namin kumain, agad-agad ay lumabas na kami at nakasama sa inuman. Ang sasayang kasama ng mga babae, lalong-lalo na ng mga bading. Bukod sa humor po nilang, alam mo na, yung may pagka-bastos, talagang bentang-benta rin yung mga biro nila. Ako naman po, si Mira na kaagad ang nilapitan ko, habang si Eric at si Jan, iba rin naman yung pinormahan nila. Nakuha ko nga kaagad yung loob ni Mira. Lumipas po ng lumipas yung mga oras. Pasado 12:00 na. Konti na lang kaming natira. Yung ibang mga babae natulog na po doon sa loob. Kami naman tuloy pa rin sa pag-iinuman. Nang maya-maya, bigla kaming nakadinig ng sigaw. Hayop ka, Mira! Pinagpalit mo na ako! Hindi pa tayo opisyal na hiwalay ah! Isang lalaki ang nag-aamok. Mukhang lasing, may hawak na patalim. Bakit? Hindi naman naging tayo ah. Umalis ka na nga dito. Kung kailan pa talaga kaarawan ko tsaka ka manggugulo. Sino ba yung ipinagpalit mo sa akin? Mas gwapo naman ako dyan ah. Mas mayaman ako. Mas maskulado. Ano bang nakita mo sa kanya na wala sa akin? Walang tayo. Tsaka, iba ka. Iba ako. Aswang ka. Kaya layuan mo ko. Lasing na lasing ako noon, pero parang nawala ang amats ko nang madinig ko ang sinabi ni Mira. Ano? Aswang yung lalaki? Ilang saglit pa, yung lalaking nag-aamok na lasing, nakita ko ang pagbabago ng kanyang itsura. Tinubuan siya ng mga buhok sa mukha. Nangitim din po ang balat niya. Humaba ang mga ngipin. Ang kuko, nagtalasan. Hanggang sa walang ano-ano, ay sumugod po siya sa amin. Pero bago pa po maganap iyon, yung isa pong bakla, bigla pong may sinaboy na asin doon sa lalaki. Laking gulat po namin nang bigla itong masaktan at masunog po ang kanyang balat. Nagsigawan ng mga tao, miski ako. Hindi ako makapaniwala na makakakita ko ng aswang at harap-harapan pa talaga dahil ilang metro na lang ang lapit niya sa akin.
ako talaga ang susuungin niya kasi ako yung kasalukuyang kaakap po ni Mira. Matapos po noon, tumakbo po yung aswang. Sugat-sugat na ang mga parte ng katawan niyang nasa buya ng asin. Matapos naman nun, pinakalama po kami nung baklang nagsaboy ng asin. Sabi niya, hindi na raw kami babalikan ng aswang na iyon, lalo pat nandoon siya. Napag-alaman namin na isa pala siyang apo ng isang albularyo, kaya maalam siya sa mga ganoong bagay. Doon na rin po nagsimulang magkwento si Mira. Yung lalaki pala na iyon ay manliligaw niya. Hindi niya ito sinagot dahil nalaman niya ang sikreto ng lalaking yon. Isa pala itong aswang. At yun nga, nasaktan daw ito. Sa katunayan, matagal na nga raw siyang lumayo at hindi niya raw alam kung bakit siya natunto ng aswang na iyon. At sa kamalas-malasan nga, naaktuhan pa namin yung mga pangyayari. Hindi kami makapaniwala sa mga sandaling yon. Natatakot, namamangha, kinikilabutan. Pero sa kabilang banda, natuwa ko kasi nalaman ko na wala palang nobya si Mira. Bumalik naman po sa masayang pangyayari ang kaarawan po ni Mira. Natapos po kami mag-uumaga na. At kasabay po ng pagtatapos ng kaarawan ni Mira, naging malapit po kami sa isa't isa. At fast forward po, nanay na po ng mga anak ko. Simula po nun, nilayo ko na po si Mira doon sa Cavite. Dinala ko na po siyang Las Piñas. At mula po nun, wala na pong aswang ang nanggulo sa amin.